Bakit ba may giyera sa commentary section kung BBM ba ako or Duterte? So, pag-usapan natin. And the reason why wag kang sumali sa mga politics dito sa Pilipinas is simple. Kahit na police, the moment na may sinabi siyang masama at hindi nagustuhan kasi medyo strong yung opinion mo, pwede kang makulong. Inaresto na ang police vlogger na nambatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang police na hindi nagustuhan ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, I repeat, politics kapag medyo strong yung opinion mo, delikado. So, bakit ako tinatanong kung BBM ba or Duterte? Ang ginagawa ko kasi is yung account ko, mainly ito, yung ginagamit ko, Duterte. Now, ka-AirPods naman, yung account niya is BBM. So, bakit kailangan mo siyang gawin na ganyan? For me, dapat kasi kapag may lumalabas na mga balita, both sides ng story, nalalaman mo. Ganon. Shout out Outdoor Boys, part siya ng Team Fiber namin. And shout out din kay Happy Dappy. Basically, I am after the transparency of both sides. Yun lang, kaya ginagawa ko siya. And in terms naman sa gobyerno, para sa akin, pare-pareho lang eh. I'm not pointing any finger na si kurakot, si kurakot. Para sa akin, ito yung mentality na gustong-gusto ko. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. So din dito, tinatanong nila kung if I agree with the impeachment of Vice President Sara. So sinagot ko sila sa commentary section, sabi ko, I agree na mai-impeach siya, may trial na papalapit. Pero ang tinitira kasi sa commentary sections ng mga Duterte fans or mga supporters niya, tama naman sila. I'm not saying they're wrong. Tama sila saying na bakit si Sara yung tinitira? How about yung Yolanda fans, flood fans, mga ganun. Marami kasing pwedeng tirahin sa government. So siguro to play safe and neutral, ito lang masasabi ko. Trial kay Ma'am Sara, which is okay. After kay Ma'am Sara, Yolanda, flood, tuloy-tuloy na yung mga trial. Hindi kasi pwedeng isang tao lang yung tinatrial natin. So I agree with that part. And of course, dahil nga yun, dalawa yung account na ino-open ko, pro Duterte and pro BBM. One thing is for certain, and take it from me, mas maraming troll ang BBM. So every time na may katunggali ako sa commentary sections, kapag I'm defending BBM, yung mga kalaban ko sa commentary sections are mga tao talaga. So pautakan, mga tao talaga yun. Binuview ko yung profile nila. Now, in terms naman, kapag pro Duterte naman yung comment ko, yung mga kalaban ko sa commentary section is puro naka-private account. Trust me on this one kasi tinatali naman siya. And every time na syempre tumitira ako ng comment against the Duterte and tumitira ako ng comment against the BBM, so medyo mas grabe yung atake kapag you're defending BBM. And I even saw this video. Nakagya pilog-dula? Oo, kaya sila, BBM na ako kasi sa Nina Rani. Asan sa Nina, B? Sole purpose of this vlog is simply to tell you na dapat maging neutral ka muna. So, neutral ka muna. Makinig ka both sides para hindi ka, tawag doon? You're not blind following. Isipin mo yun, araw-araw ka nagiging bobo dahil sa pagtatanggol sa maling tao. Alam mo, tumigil ka na. Listen to both sides. Kasi minsan, yung internet nandaraya eh. Ang problema kasi kapag pro Duterte ka, lahat ng balita na pumapasok sa news feeds mo at sa algorithm mo, kagaya ng nasa cellphone ko, puro siya kinakawawa si Duterte, kawawa naman si Ma'am Sara. Well, ganun. Now, sa YouTube ni Papa, which is pro BBM, puro naman si
Duterte, yung mayor ninyo nasa Netherlands, mga ganun. So the internet is trying to trick you. Yung algorithm na pumapasok sa news feeds mo, kagagawan mo yan kasi kapag pro ka, pro lahat ang pumapasok sa iyo, pro Duterte. Kapag negative naman, puro din negative yung papasok sa algorithm mo. So I'd say dalawang account, stay neutral before mag-election ng 2028. Ito yung requirements para sa mga empleyado. Una, diploma, DOR, medical certificate, drug test, 2 valid ID, sedula, neuropsychiatric test, NBI clearance, police clearance, barangay clearance, PDS or personal data sheet, 1x1 ID picture, 2x2 ID picture, passport size na ID picture, hahanapan ka ng experience kahit kakagraduate mo lang. Dagdag mo pa dyan yung GSIS or SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR, NC2 or NC3. Siyempre, gagawa ka ng application letter. Ipapasa mo yung interview. Dapat meron kang pleasing personality, computer skills, certificate of trainings. Dapat fluent ka rin sa English at higit sa lahat meron kang backer. 300 to 800 pesos per day yung sahod mo. Depende yan, Tapos, ito naman yung requirements para sa mga politiko kapag sila tatakbo. Dapat able to read and write. Tapos, yung sahod nila, 60,000 or above per month. Diba? Only in the Philippines.